So, si Kulaong po, natalo daw po sa 16 million Okada Poker Tournament. Ayan, talo si Kulaong. Kasi kapag ganyan mga poker tournament, daming magagaling diyan eh. Daming magaling diyan. Nung dati nung ako'y nagwe-waiter sa Mekawayan, meron ako naging diyan, customer. Poker game sila. Merong isang grupo nagpa-tournament sila ng poker. Ngayon, doon sa tournament ng poker, nanalo, yun eh, bata pa yung nanalo, kabataan, parang kabataan lang yung nanalo. Magaling talaga. E di ngayon, nung nanalo yung kabataan doon sa poker, ngayon yung palang mga ilang mga kasali doon sa tournament na yun, mga politiko. Merong mga politiko ng Nueva Ecija, politiko ng Pampanga yata yung isa, parang gano'n, mga politiko, pero parang mga bata pa eh, parang mga ano pa sila, hindi mo mahalata ngang politiko kasi parang wala namang kasama, mga bodyguard. Simpleng-simple lang. Ngayon, dahil nga waiter ako, ayan, natapos na event. Nagligpitan na kami. Ngayon yung mga poker table, kasi 3 VIP room yun na malalaki. Tapos, inoccupy nila yung 3 VIP room na yon. Ngayon yung nagpa-tournament, nag-aya ng poker doon sa mga hindi nanalo. Parang lang, laro-laro lang. Nagsimula yata sila parang mga 11:00 na nung naglaro na sila ng poker yung grupo doon. Ngayon, ang sarado ng restaurant namin noon, 2:00. Last order, 1:30. 2:00 sarado na. Uwian na kami noon. Putya, inabot na 5:00. Inabot na 7:00, hindi pa rin umuwi. Inabot na 9:00. Inabot ng 12:00. Sabi ko sa iyo, hanggang inabot ng opening na kami. Mag-o-open na kami. Ako hindi pa rin umuwi. Andun pa rin ako, nagse-serve pa rin ako doon sa mga politiko na nagpo-poker na yon. Hindi ko sila makakilala, hindi ko nga mga nalaman kung anong mga pangalan, kung saan sila mga nagse-serve na, kumbaga mga mayor o vice mayor ng lugar na yon. Hindi ko alam talaga kasi para mga hindi naman sila mga friendly sa mga waiter. Meron kasing ganun politiko, friendly sa waiter katulad no si John Villanueva, yung kapatid ni Joel Villanueva, friendly sa mga waiter yun. Malaki mag-tip yun. Etong si Alvarado, governor ng Bulacan, mabait din sa mga waiter yun. Nagtitip din yun. Kikipag-usap pa. Tatanungin ka pa, okay ba kayo? Okay ba kayo dito? Ganon. Ngayon, si Henry Villarica, yun, mga mababait din sa waiter yan. Pero yung mga yun, hindi talaga. Tapos nag-opening na kami, nagbukas na ulit yung resto bar na pinapasukan ko. Andun pa rin, nagpo-poker pa rin sila. Ang tindi, wala akong uwian. Kasi kada utos na sigarilyo. Kasi sarado pa yung namin, kahera namin. Papabili sila sigarilyo sa 7-Eleven. Bibigyan ng bibigyan ng pera, pati tip, tawag dito, yung panggasolina. Bigay. Tapos kasi wala lang cook noon namin, walang cook. Kasi cook namin pumapasok after lunch pa eh. Magtatanghalian sila, walang pagkain. Pinabili ko pagkain. Laki din ng tip sa akin. Kaya okay lang nun eh. Kahit na Ngayon, yung mga poker na yan, sa iba kasi sport yan. Sa ibang mga tao, sport yan eh. Pero kay Kulaong, sugal yan. Ngayon, si Kulaong, hindi siya pwede sa mga ganyan tournament. Bakit? Kasi sa tournament na ganyan, napakaraming magagaling dyan, kaya hindi mananalo. Lalo doon sa tournament na naganap doon sa pinapasukan ko noon, na may mga naiwan nga na mga, natapos gabi na. Para 9:00 na ulit ng gabi na nag-uwian yung mga noon eh. Yung mga
player noon. Laki ng kinita ko noon. Sa tip pa lang, ang laki na. Laki talaga. Tapos hangang-hanga yung, yung boss namin. Kasi gagawin ko, iidlip ako dun sa may, namin, parang station ng waiter. Tutulog akong ganyan. Pag gigisingin lang ako. Kuya, waiter, pabili nga kami ng sigarilyo. Saka lang ako natutulog pa din naman ako, paidlip-idlip. Ngayon, keep the change yun, Neil Cruz, ganun nga. Ayun, ang tanong, saan galing ang pera na pinampoker ng mga politicians na yan? Nakikita ko chips kasi yung nila, hindi naman pere, kaya hindi ko alam kung malaki ba yung chips na yun. Hindi ako marunong yan eh. Kung anong kulay ng chips, hindi ko alam eh. Basta nakikita ko, ang mga chips nila, tataas, sa harap. Nung mga hapon na, lalaki na ng mga chips nila, tataas na. Tapos naririnig ko, papalakpakan sila kapag nananalo, napapasilip ako kasi kala ko ano nangyayari. Yung pala, may nananalo na tapos sila doon, mga magagaling kasi tingin ko, yung bangka ata, yung parang bank, yun yata yung talo eh. Basta, nung natapos sila, sabi pa nga nung isa doon, yung itong waiter natin, binigyan nyo ba? Sabi nung bangka, ay sige, kami na bahala dyan. Putya, binigay sa akin, 500. Buti na lang ang dami ko na-tip doon sa mga sa mga nag-uutos na pabili ng pagkain kasi yung yung nagpalaro talo, laki na natalo. Ayun, nung nakita ko tong post ni Po Genius, yung tungkol kay Kulaong na to, sabi ko hindi po pwede si Kulaong dito. Kasi pang to eh, mga pusakal na poker player to. Si Kulaong, sugal ang poker. Sa iba kasi, itong poker, sport. Meron kasi kung nakausap nga din tungkol dyan, na yung poker, hindi niya ginagawang sugal. Para sa kanya, hobby to, sport. Kasi talagang patalasan talaga ng ng utak din, di ba? Ng swerte na rin, kasama na rin yung swerte. Kaya nung nakita ko to, si Kulaong, hindi to mananalo sa mga ganitong poker event. Tapos, naisip ko rin, si Kulaong yung laging talo sa sugal. Lagi na lang natatalo sa sugal eh. 'Di ba, Fritz Wieland? Kuya G, lagi natatalo sa sugal si Kulaong. Lagi nakikita ko 'yan eh sa mga post ni ni FG. Sinasabi, natalo ng ganito, natalo ng ganyan. Si Kulaong talaga parang wala swerte sa buhay. Siguro meron dumating naman talagang swerte kay Kulaong, katulad nun, nabigyan siya ng napakalaking halaga ni Bernard Chong. Pero, after that, puro kamalasan no? Puro struggle ang pinagdadaanan ni Kulaong. Yan, alam mo, parang maiisip mo din, maiisip mo din na magaling si Kulaong sa pagharap sa mga hamon sa buhay niya. Bakit? Hilahod na mayabang pa rin Katulad niyan, 'di ba? Siya ay laging talo sa sugal. Tapos talo ka pa sa buhay. Imagine mo 'yun. Talo ka na sa buhay, lagi ka pang talo sa sugal. Paano mo nakakayanan 'yun? Talo ka na nga sa sa kahit nga sa kapatid mo kay Jam Mangusin, 'di ba? Talong-talo ka. Ay, nakita ko si Jam nasa nasa Taiwan. 'Di ba? Masama kasi ang budhi, kaya natatalo. Malas mukha ni Kulaong eh. nasa mukha ba yung malas? Nasa mukha ba yung malas? Grabe. Siguro sa bagay, kapag ang mukha mo talaga, mukha kang hindi natapos na na proyekto ng, DPWH, talaga mamalasing ka. 'Di ba? 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 '
ba? Hahanga ka din eh, no? Mapapaisip ka din, paano itong nakakayanan ni Kulaong? Biruin mo, walang pamilya na umaagapay. Si Skywalker lang yata umaagapay dyan eh. Walang pamilya na umaagapay. Tapos lahat ng hamon sa buhay na ranasan na bumabangon pa rin. OFW na lang ang kumakalinga, di ba? Kaya ano yun, no? Mapapaisip ka, saan kaya kumukuha ng kapal ng mukha to para lumaban pa sa buhay? Talong-talo siya ng kapatid, Kuya G. Crisan Gamulo, kung wala sa mukha, nasa ilong ang malas. Ate Agnes, hindi siya pang-tournament, pang-sugalan talaga siya. Akala siguro niya mananalo siya. Nagbabaka sakaling manalo. Lalo pa siyang natatalo. Yun nga. Macintosh, fighting spirit na lang ang natitira kay Norman. Miko di matawaran. Kain tayo, Boss Mac, salted egg with kamatis at mainit na sabaw ng sinigang na bangus. Ayun, sige, pakabusog ka, kain mo na lang kami ha. Kuya Blick Hernandez, kaya nakakabilib ang mental health ni Kulaong, Boss Mac. Kaya siguro si Kulaong kapag pabagsak siya, kunwari babagsak na siya, parang mawawala na ng ng pera, mawawala na ng budget. Hindi. Andiyan naman ang mga OFW para ako suportahan eh. Tapos parang si Lebron gumagano-ganon pa. Si Komang yun eh. Komang yun eh. Nakita ko Komang eh. Pag maglakad, Komang eh. Nako. Lusimado, may sumpayan, Boss Mac. Hindi rin ang OFW forever dahil mamalasin din yan, Kuya G. Dahil sinusugal ang pera galing sa OFW. Yun nga eh. Kaya siguro talagang walang pag-angat Hindi ka tulad ni Jam. Eto punta natin yung yung FB ni Jam. Talong-talo sa buhay si Kulaong, ni Jam Mangusin. Si Jam, putya mo nasa Taiwan kasi tagal kong hindi tumitingin sa FB ni Jam. Nagulat ako nung pagkita ko, meron siyang post na kasama yata yung pamangkin niya. Tapos biglang nandun sa teka. Ano natin to? Bigla nasa Taiwan. Okay. Ito nga ito. Ito yun. Ayan Di ba? Galing ni Jam nasa Taiwan. Ito yung live niya Matayaw. Ayan. To galing, di ba? Kita niyo nasa Taiwan si Pastor Jam habang si Kulaong nasa sugalan. Hello po, Ate Ira.
Okay, JC Castillo, hello po. Di ba kita nyo? Walang ano, no? Walang kalaban-laban si Kulaong kay Pastor Jam kung sa diskarte. Kasi kita mo ito, naghahanap pa ng pyesa to sa ibang bansa. Imagine mo lang kung gaano kalaki ang kinikita ni Pastor Jam para maghanap pa ng pyesa sa ibang bansa. Di ba? Okay. Ay, sige po, ate Flora Belehilo. Oh, Kuya G, galing sa pawis ng OFW, alam ko yan. Dahil marami akong kaibigan na nagsasakripisyo magtrabaho. Swaib sarip dito sa Tondo magsugal ng Karakro si Kulaong. Pag malaki na patalo niya, may pre-meal siya na pagpag with rice. Kuya G, minsan tinututbrush ang toilet, naalala ko pa noon. Oh. Floyd Prince, hello po. Ayan, Ate Ayumi, hi Ate Ira. Hindi binigyan ng utak ni Pastor Jam si Kulaong kahit konti. Oo nga eh. Alam niyo sa totoo lang, kung katalinuhan lang, si Kulaong matalino. Kasi name-memorize niya yung ano eh, mga ano ng pelikula, yung mga katulad nun, kay Charlie Chaplin, kay yung mga quotes ba ni Charlie Chaplin ba, yung mga gano'n, yung mga salita, speech ni ano, ni Ferdinand Marcos Sr., yung what does that mean? Na ano niya yan, na nakakabisado niya. Matalino si Kulaong. Matala sa memorya. Kaya lang, ginamit sa katarantaduhan eh. Sa katarantaduhan niya, ine-excel ang kanyang sarili. Sa panggagancho, sa pangloloko, sa panghingi ng pang-xerox. Doon siya nag-excel eh. Tingin ko kung matalino, kung katalinuhan lang, baka nga mas matalino si Kulaong. Pero si Pastor Jam, yung katalinuhan naman niya, sa diskarte sa buhay niya inilaan. Kasi, pag may mekaniko, hindi po biro yan. Lalo pa mga Ford ang ginagawa ni Pastor Jam, Yung mga EcoSport, yan ang ano niya eh, yan ang kanyang forte. Ford EcoSport ang kanyang ginagawa at inaayos yung mga ECU, mga ganyan. Hindi po biro 'yan. Kapag ikaw ay naging mekaniko ng Ford, si Kulahong walang hanap buhay, si Pastor Jam may hanap buhay eh, 'di ba? Kaya nga kita mo, talo sa sugal, talo na sa buhay. Bakit ka pa nabubuhay, Kulaong? Dapat kumuha ka na lubid, lalo ngayon. Ang dami mong kaso. Ang dami mong kinakaharap na problema. Kumuha ka na ng lubid. 'Di ba? Napapahanga mo kami eh. Napapahanga mo kami, biruin mo buhay ka pa hanggang ngayon sa dami ng problemang kinakaharap mo. Lalo na kapag dumating pa yung kay Consel Igme. Nako. Kuya G, totoo yan. Naawa ko sa kaibigan ko. Alam mo, meron pang puting guantes para malaman kung malinis. Magaling mag-memorize, Paris Francie, Ate Ayumi, tama Mac, matalino siya. Ang wala pala sa kanya, gulang sa tamang paraan. Binenta niya sa Diablo ang kaluluwa niya, kaya wala nang ikakaangat yan. Ate Ira, totoo Mac, matalino si Kulaong. Sayang lang hindi nagamit sa kapaki-pakinabang. Yun. Kung nag-aaral siguro to, baka okay pa to eh. Sampay niya na yung sarili niya. Laban muna. Laban niya muna yung sarili niya sa kanya isampay. Kuya G, lubid gawa sa bakal para hindi mapatid. Matalino sa kalokohan. Maria Catriona, asa na si Kulaong? Ewan ko po. Hindi ko pa alam kung buhay pa eh. Ate Crisan Gamulo, bibigay din yan. Bibigay din yan, baka ay! Ay!
Biglang magulat tayo, nagla-live si Kulaong eh, no? Ay! Bumigay na pala. Floyd Prince, yung nabudol kasi noon ni Pastor Jam, eh, ninegosyo niya. Si Tito Norms naman isinugal. Actually, wala naman katibayan kung may binudol talaga si, ano eh, si Pastor Jam. Wala eh. Wala naman tayong nakikitang binudol ni Pastor Jam eh. Kasi yung kinukwento naman sa atin, kwento lang. Hindi katulad kay Kulaong. Maraming ebidensya eh. Ah? Oh, nako kay Bro Igme. Oh, yun nga, yari siya talaga doon. Oh, baka paglabas sa hoyo, bumigay na. Magulat tayo eh, no? Magjowa pala talaga si Casper sa kasi Kulaong. Ay, ha? Daddy, what did you paper? What? Right. Ano yun? Ew. What you see? Boo boo. Where? Amon. I want my Wait. pepper. Wait, I'm on live. Baka nga matalino pa anak ko kay Kulaong eh. Ah, ano ba yun?